anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa buong 2 weeks na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Dalawa yung tao, kaya energy na lang silang lahat, silang dalawa. Okay? Dahil mahirap, mag-iisa-isain ko pa yan. So wala tayong bida dito, walang specific description, pero ganito yung dating. May someone na inspired. Inspired kumbaga, dahil inspired siya, natuto siyang i-prioritize ang kanyang trabaho. Naging somewhat disciplinary yung tao dito. Either na-influence siya ng ibang tao, kaya siya naging inspired, o kaya siya naging inspired ay dahil sa new relationship niya, o sa jowa niya, o karelasyon niya ngayon. Kasi may someone na nagkukos para maging inspired siya probably work niya o karelasyon, hindi to crush. Kasi ito ay commitment card na. So committed na siya. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ang tingin ko kasi may wish siyang magkakatotoo dito. Siguro, halimbawa, nag-away sila o mag-away pa lang. Yung magkarelasyon. Maayos din agad. Kumbaga, ang dating sa akin, dahil nag-away sila, yun yung naging cause para mabuhayan ulit sila ng feelings isa't isa. So again, magkakaayos din naman agad dahil nandito yung the star. Ito ay card din ng peace. Ngayon, kung nag-work, di ba magiging inspired? Depende kung anong trip niya. Baka ang gusto niya mangyari ay magkaroon siya ng new relationship o crush sa workplace, o may magka-crush sa kanya kaya magiging inspired dun sa workplace, o magiging sila na nung crush niya, depende nga. O sabihin natin ang wish niya ay promotion o anything na maganda tungkol sa work. So case to case basis. Basta ang mahalaga may wish na maaaring mangyari. Wow, inspirational dito, inspiration din dito. Wala na may ibang tao dito, kundi Aries lang. Sa bagay, may crush, no? Kaya lang, may crush at magkarelasyon. Kasi na nga,
Sino yung magkarelasyon? Natatamaan ng wedding na to na magiging okay ang relationship dahil mariri-awaken ng feelings nila sa isa't isa dahil kasi nga nag-away sila. So dahil doon nabuhayan sila ng feelings sa isa't isa, ganyan kung nagkabati. Ito yung partner. So again, ulitin ko, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ito yung possible partner. Sagittarius, Virgo, Cancer. Ngayon, kung ang gusto nga ay crush o maging sila ng crush o ewan ko kung sino yung gusto ng iba sa inyo dun sa workplace, o sabihin natin kung di man literal na gusto, ay gusto romantically ay maging close. Ito yun, ito yung kadil ng iba sa inyo dun sa workplace. Okay, kasi case to case basis may iba na single, may iba na hindi interesado sa relasyon. So, doon tayo sa career. Eto. Yung crush o anyone na gusto nilang maging ka-close ay posible. Sagittarius, Leo, ano ba to? Sagittarius ulit, Pisces. So, again, itong huli, ito, doon sa workplace yan na. Ayan. So, yung isang deck. Ito. Lipat tayo ng ibang deck. Ang masasabi nito. Ito, may bida na tayo. So, yung bida natin, pwedeng lalaki. Regardless kung extrovert o introvert. Pwede rin to sa babae kung introvert. Extrovert. Kung extrovert yung babae. Kasi lalaki din. So, tatama rin to sa babae kung extrovert siya. Yung bida natin ay possible may karelasyon. Hindi naman siya kasal, wala rin anak. So, kung dito nag-resonate sa inyo yung description, di baka tumama to sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Na yun nga, baka mabalitaan nyo na lang na ganito yung nangyayari sa buhay niya, o baka dun sa kanya literal na tumama itong reading natin. Clarify ko muna to bago tayo mag-lead dito. Kasi nalito rin ako eh. Marami kasing tumatakbo sa isip ko ngayon. Rumble na. Maganda kung specific. Para hindi nakakalito. Ano itong baliktad na Ace of Swords. Meron. So, pwedeng ito yung person nyo o kakilala nyo o kayo mismo. Okay? Yung bida natin. Well, ang dating kasi may sisimulan yung iba sa inyo. Probably business, enterprise, o career. Kasi ang dating dito, padalos-dalos siya. Nag-stick na siya agad dun sa desisyon niya. Kasi feeling niya magiging successful yung
business, investment, any form ng enterprise, career. Basta nag-stick na siya doon kasi feeling niya doon niya makukuha yung success. But eventually, parang hindi siya naging masaya sa outcome at hangman to eh. Hangman. Pero baliktad. Sabi dito, indecision, frustrated action. Base dun sa ano. Reading natin na pwedeng applicable. Ang dating kasi parang na-stuck siya sa sitwasyon. Indecision eh, para siyang na-stuck. Ganito, ganun. Parehas lang ah. Parang ganun din yung meaning. So again, na-stuck siya sa sitwasyon for some reason. Parang ma-realize niya sa huli na hindi niya alam kung tama ba yung naging desisyon niya. Ayun nga, mag-invest ng money o pumasok sa new career o anything na may kinalaman sa money na pinagastusan. Ano pa ba? Business, enterprise, o again, career in general, kung new job. Parang hindi siya naging masaya sa bandang uli kasi napaisip siya dito. Alamin natin bakit naging hanged man to. Ano yung pwede niyang ma-encounter? Bakit siya na-stuck sa sitwasyon? Na-confuse? Kasi may indecision nga tayo doon. Hindi siya sa boss niya? O business partner? O ka-team, sa workmate na ahead sa kanya, o boss. May ano ulit tayo dito, emperor. So para siyang boss para sa akin, pero more like lalaki na may pagka-domineering, dominant, or authoritative. Whether lalaki mismo to o pwede rin babae, pero ina-embody niya yung masculine energy, hinabay na masyadong strong, independent, extrovert, o ganyan. Na para bang ang dating sa akin, hindi ito yung in-expect niyang growth mula dun sa two of wands na nag-planning siya, di ba? Karoon ng decision making. Parang hindi ito yung outcome na gusto niya o ine-expect na mangyari. Kasi parang hindi sila magkasundo ng boss niya. At baligtad to. So, ang dating sa akin, natatakot siguro siya sa boss niya. So again, ang dating sa akin, napapaisip tuloy siya kung tama ba yung naging desisyon niya o magre-resign na ba agad. Kung kaka-apply lang.
Kasi ang dating kung ito, controlling. Parang pares lang din kasi. Greediness din to. Greedy rin yun. Oh. Ano. Kung sabihin natin controlling na yung yung person dito. O strict. Masyadong strict. Na sobrahan dito. Oh. Kasi ito strict din. Control din to. Oh, parang may OCD yung boss o perfectionist o prone sa criticism. Nagkikriticize siya ng ibang tao. Ganun. Prone siya mag-criticize ng ibang tao. Kasi nga, gusto niya ng perfection. So, lagi napupuna yung mali ng iba sa inyo. Lalo na kung bago nga sa work. Ngayon, pag dito work, ay doon pa rin talaga eh. Work, diba? Business, work, investment. So, kung dito literal na boss ay anyone na ahead sa iba sa inyo na tawag mo bukod sa boss. O matanda sa iba sa inyo. Sa workplace. So, tatama lang to sa may trabaho. O kung di man to para sa inyo, eh, baka para din sa someone na malapit sa inyo. Makilala o idol na yun na mga problema sa workplace. Lalo na kung bago-bago pa lang. Wala pa sigurong 1 taon sa workplace o business partner siguro to, stockholder, kapwa stockholder, ano ba, ka-team, ka-grupo. Anyways, pumunta na tayo dito. Hindi naman relationship yan eh. Hindi ko nagka-clarify. Okay? Hindi yung possible tao na makakaway ng iba sa inyo. Pero ganun yung energy. Mukhang hindi ka vibe. Hindi ka vibes ng iba sa inyo. Yung kasama niya sa trabaho. O any form nga na nagdi-deal sa money. Kung business o enterprise o sa investment, chorba. Anyways, punta na nga tayo dito. Ano pa masasabi nito? Well, may lalaki dito. Probably may asawa at anak na. O kung di man may asawa, edi may anak na. May mga tao kasing single dad. Probably single dad to. Single dad. Single dad. Kundi siya kasal ay single dad na. Okay? So again, may anak na yung tao dito. 40 pataas ng edad. Either kasal siya o hindi. Ay malaki chance kasal. So kasal, may anak, regardless kung single siya o hindi. 40 years old, pataas yung edad. Okay, yun yung clue natin. Magkakasakit siya dito, oh, nakita nyo, ayun, nakaratay doon. Kakasakit siya, pero hindi yan malubha. Upot sipon lang yan. Mga ganon. Gagaling din. O kung di man ganon na magkakasakit, eh may something na magpapabagabag sa isip niya. So kung di yan physical na sakit na mararatay, eh madidepress siya yung tao dito.
for some reason. Magwo-worry siya na para bang magiging blockage yun para makapagtrabaho mang mabuti, kasi lagi siya nag-iisip, lagi siya nag-worry. Ano siyang fears. Ano kaya yung pwede niyang wag na natin clarify kasi magtatagal ako. 20 minutes na. Pero sige naman, sabi ko na. Ano yung pwede niyang maging problem? Anything na may kinalaman sa, ayan, pagbabago, chance, fate, change. Ito na lang, basahin ko na lang, para mabilis. Anything na may kinalaman sa change, chance, fate, happiness, cycles, destiny, luck, karma. So, yun yung pwede mong magpabagabag sa iba sa inyo, kundi nga literal na magkakasakit tulad nito. Yun yung magpapaworry. So, ito na yung last deck natin. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin na para sa inyo. Ano pa ba? Basahin ko na. Love language affirmations. Loving words hold great power. Unexpected connection. Opposites attract. Time apart. Time of separation. Baka ito na rin yun. Dito. Pero lalaki nga lang ang tatamaan nito. Kaya siya, kung di nga literal na mararatay, kakasakit ay, di ba, mag-worry, kakaroon siya ng depression. Ito. Baka mapahiwalay siya for some reason sa asawa niya. So, meron man. Sabihin natin due to traveling o business trip. O baka nga maghiwalay na talaga sila. Kasi sasama yan dun sa sa chance natin. Yung sa Wheel of Fortune, kaya lang nabalasa ko na hindi ko na makita kung nasa yung mga meaning. O sabihin natin naghiwalay na, may chance ba na magkabalikan? Malabo at separated pa rin dito, no? Pero again, dun lang siya tatama sa lalaki. Whether kayo mismo to na nanonood ay lalaki o kakilala nyo na lalaking yung diniscuss ko kaninang description. Dito tumama sa literal na nanonood na lalaki ay yun nga sa kakilala nilang lalaki. Okay? So whether babae o lalaki nanonood, kung di tumama sa kanila, di doon to tatama sa kakilala nilang lalaki. Nakasal, may anak, o nasa 40 patas ang edad. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Na.